So mga lihim na paraan upang lalaki naman ang palaging hanap-hanapin ka. So mga kamamay, ayoko sanang i-share sa inyo yung mga bagay na to, pero sige, dahil maraming mga kababaihan, okay? Mga kababaihan na nagre-request nitong topic na to, yung tipong kung paano naman daw sila o kayo naman daw ang hahanapin ng isang lalaki palagi. Alright, so pag-usapan natin to mga kamamay. Pero bago po natin to umpisahan, isa lang palaging aking hinihiling. If ever na nakaka-relate kayo, if ever na nakaka-adapt kayo, if ever na nakakatulong sa inyo yung mga love advice na aking isinishare dito, isa lang palaging aking hinihiling. Huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So kung nagawa niyo na po yan, simulan na po natin kaagad ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga lihim na paraan upang lalaki naman ang palaging hanap-hanapin ka? So number 1, dapat palagi ka lang nandyan upang pakinggan at pangitiin siya. Oo mga kamamay, bilang isang babae, kung gusto nyong palaging kayo ang hanap-hanapin ng isang lalaki, kailangan ipakita ninyo na nandiyan kayo palagi para sa kanya. Nandiyan kayo palagi para sa kanya upang makinig, upang pangitiin siya, lalo na sa mga panahon na malungkot siya. Bakit naman kamamay? Bakit naman sinasabi mo yung ganyan? Oo, mamay, makakatulong po ito. Yung tipong pag-alam ng isang lalaki na palagi ka lang nandyan sa mga time na may problema siya, tinutulungan mo siya, sa mga panahong malungkot siya, napapangiti mo siya. So, kapag ka nangailangan muli siya, wala siyang ibang lalapitan kundi ikaw lang. Ikaw lang palagi ang kanyang hahanap-hanapin. Ikaw lang palagi ang kanyang kailangan. Kaya please, sanayin niyo ang isang lalaki na ikaw. Okay, na ikaw palagi ang kanyang kailangan sa mga panahong nahihirapan siya, sa mga panahong nalulungkot siya, sa mga panahong kailangan niya ng tulong. Dapat nandiyan ka palagi para sa kanya. Sa ganyang paraan, sigurado ako, palagi kang hahanap-hanapin ng isang lalaki. Ikaw palagi ang number 1 choice ng isang lalaki para lapitan, para kausapin, at para makasama. Kaya ang payo ko sa inyo, kung gusto niyong hanap-hanapin kayo ng isang lalaki palagi, kailangan sikapin ninyo na palagi kayong nandyan para pangitiin, pasayahin ang isang lalaki. Right? So next. So paminsan-minsan, dapat mawala-wala ka rin. Alright? So paminsan-minsan lang naman. Okay? Yung paminsan-minsan lang, kailangan mawala-wala ka rin, magpamiss ka rin. Pero most of the time, dapat nandyan ka para sa kanya. Pero sinasabi ko naman ngayon, kahit paminsan-minsan lang, halimbawa sa isang linggo, o 5 days, nandiyan ka. Pero yung 1 day or 2 day, dapat pasulpot-sulpot ka rin. Para ang isang lalaki naman ay hindi maumay. Para ang isang lalaki naman ay lubos na maghanap sa inyo. Dahil nga kapag wala ang isang tao, talagang hahanap-hanapin ka. Kapag nasanay ang isang lalaki na palagi kang nandyan tapos bigla kang nawala, ikot ang puwet niyan sa paghahanap sa iyo. Kasi sa iyo nga nasanay eh. Kasi sa'yo nga nasanay na ngumiti, sa'yo nasanay na ikaw yung nagbibigay ng saya sa kanya, ng suporta, kung kaya't pag paminsan-minsan nawawala ka, talagang tumataas. Tumataas talaga yung gigil ng isang lalaki na hanapin ka. Tumataas yung gigil ng isang lalaki na dapat nandito ka lang sa tabi ko. So gawin niyo po mga kamamay. Yung sabi ko nga sa tip number 1, dapat palagi kang nandyan para pasayahin siya. Oo, tama yon. Pero yung paminsang-minsang mawala-wala ka rin, tama rin yon. Para sa ganun, merong konting pambasag ng tamis. Okay? At yung asim na yon, yun ang hahanapin din palagi ng isang lalaki sa iyo. Mas makikita ng isang lalaki yung halaga mo kapag nawala ka. Yung halaga mo sa paminsang-minsang hindi ka nandyan para sa kanya. Kaya mga kamamay, kung gusto po ninyo na palagi kayong hanap-hanapin ng isang lalaki, yung paminsan-minsan lang naman, mawala-wala ka rin. Alright? So next, dapat mas bigyan mo ng goal ang mga pangarap mo at hindi ang isang lalaki. O mga kamamay, kung gusto mong hanap-hanapin ka niya, so kailangan mas unahin mo pa rin ang iyong pangarap. Yung mga pangarap mo na gusto mong marating, halimbawa, gusto mong makapag-ipon, okay, para makapagsimula ng isang business. So, kailangan nandoon yung gigil mo. Nandoon yung, alam mo yun, yung kagustuhan mo na maabot yung pangarap na yon. Hindi yung gusto mo, kachat palagi yung lalaki. Gusto mo, lagi mong nakakasama yung lalaki. Nag-resign ka sa trabaho para makasama yung lalaki.
Nag-resign ka sa trabaho para ano? Para pagsilbihan lang ang isang lalaki. Huwag mo nang ganun. Kailangan muna mga kamamay, mas mag-focus kayo sa inyong mga pangarap sa buhay. Kailangan mataas ang pangarap mo. At sigurado ako, lalaki ang maghahanap palagi sa inyo. Lalaki ang susunod sa inyo. Kaya please mga kamamay, sikapin ninyo na mas unahin ang inyong mga goals, ang inyong mga pangarap, at huwag palagi kayong bumantay, bumakod sa mga lalaki na yan. Okay? Kasi kapag nagbigay ng oras sa isang lalaki, mananawa yan. At kalaunan pag nanawa yan, iiwanan kayo ng mga yan. Maghahanap yan ng iba. Pero kung ang ginagawa ninyo ay nagpapataas kayo, nagpapataas, nagiging high value kayo, nagiging mataas ang status ninyo, tumataas ang posisyon ninyo sa trabaho, doon kayo mas titingalain ng isang lalaki. Doon kayo masahabulin ng isang lalaki. Kaya please, mas unahin ninyo ang pangarap kaysa sa mga lalaking yan. Okay? So next, maging matigas kung alam mo na tama ka. Oo mga kamamay, panindigan ninyo ang inyong katwiran kung alam ninyong tama kayo. Kasi minsan, yung mga lalaki, hindi pala minsan, kadalasan, yung mga lalaki kahit alam nilang mali sila pa yung lumalayo eh. Sila pa yung nagpapahabol eh. Kaya bilang isang babae na talagang may pag-iisip na kung sino talaga yung tama ay siya dapat yung hinahabol, kailangan mga kamamay, gawin nyo yan pagdating sa isang lalaki. Kung sino yung tama, dapat siya yung hinahabol. Kung sino yung mali, dapat siya yung pinapabayaan. Kasi nagtataka rin ako minsan sa mga lalaking yan eh. Alam nila ang tama at mali. Pero kahit alam nilang mali sila, pinipilit pa rin nila eh. Okay, minsan nga nagno-no contact rule pa sa inyo kapag hindi nyo maintindihan eh. Minsan nga nagno-no contact rule pa sa inyo kapag hindi nyo sila kinakampihan. Pero mga kamamay, kung alam nyo nga po na siya yung mali, sasaluduhan ko po kayo kung inyo po silang sasalungatin. Kaya please mga kamamay, maging matigas kayo sa mga panahon na alam ninyong ang inyong katwiran ay nasa tama. Sa ganyang paraan mga kamamay, hahanapin kayo ng isang lalaki sapagkat ang isang lalaki ay hindi magmamatigas, okay, dahil hindi ka nga lalambot eh. Dahil hindi ka nga susunod sa kanya kapag alam mong mali siya. Kaya ang isang lalaki ay mas magiging mabuti, mas magiging responsable sapagkat meron niyang isang babaeng ikaw na hinding-hindi lumalambot at hinding-hindi maaawa sa kanya kung alam mo na nasa mali siya na landas. Kaya hanggat maaari mga kamamay, maging matigas kung alam niyong nasa tama kayo. Sa ganyang paraan, lubos kayong hahanapin ng isang lalaki. Alright? So maliwanag tayo dyan, So next, maging mabait, maging masarap kasama, pero maging istrikto kung alam mo na mali siya. Yes mga kamamay, ito po mga kamamay, papaliwanag ko ng maayos sa inyo. Maging babae po kayo na masarap kausap, masarap kasama, masayang kasama, yung tipong parang walang kalungkutan, pero ipakita ninyo yung pagiging dragon ninyo kung alam nyong mali yung isang lalaki. Yung pagiging istrikto ninyo sa mga bagay-bagay kapag alam mong mali yung lalaki. Kapag mali lang naman. Okay? So, kapag alam ng isang lalaki na mabait ka, maayos ka, mapagbigay ka, kaya niyang ibigay ang lahat o kaya mong ibigay ang lahat sa isang lalaki kapag maayos ang lahat o tama o wala siyang ginagawang kalokohan. So, ngayon, makikita naman ng isang lalaki yung side mo na hindi maganda. What I mean is, paano ko sabihin hindi maganda? Para sa akin, maganda pa rin eh. Kasi nga, hindi ka nagiging ganun kauto-uto pagdating sa mga bagay na hindi tama. Which is, yun yung tama. Okay? Yung tipong pinapara mo siya. Okay? Pinapara mo siya kapag alam mong mali na yung kanyang ginagawa. Sa ganung paraan mga kamamay, mas hahabulin kayo ng isang lalaki. Mas hahanapin kayo ng isang lalaki. Sapagkat hindi niya pipiliin gumawa ng mali. Kasi nga, sa mga panahon na alam mong mali yung kanyang ginagawa, hindi ka pumapabor eh. Hindi ka pumapabor. Kaya hindi na iisipin pa ng isang lalaki na gumawa ng pagkakamali kasi nga hindi yan lulusot sa iyo. Pero mabait ka. Pero maayos ka. Pero masaya kang kasama. Masarap kang kausap. Mapagkakatiwalaan ka, maaasahan ka. Pero sa isang banda nga, hindi ka pumapabor kapag alam mo o marunong kang tumabla sa madaling sabi kapag alam mong hindi na tama yung ginagawa ng isang lalaki. Sa ganyang paraan, lubos kang hahanapin sapagkat alam mo ang tama at alam mo rin kung paano tumanggi at tumabla sa mga panahong hindi na tama ang lahat.
Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ating ilang mga love advice na maaaring makatulong upang lagi kang hanap-hanapin ng isang lalaki. And hopefully, naintindihan nyo po yung aking mga in-explain. So, maraming salamat po sa palaging pagsuporta, pagtitiwala at pananatili na manood nitong ating mga videong ginagawa. So, muli, hanggang dito na lang. Mahal ko po kayo. Paalam.